Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyong pong lingkod na magbibigay po namin sa inyo ngayong August 1. Kailangan po full energy tayo. But then, hindi ako nakapagsigaw kasi tulog po yung mga kasama ko dito sa bahay. Okay, so now is syempre August 1 po ngayon. Ano po ba dapat nyo i-expect? No? Doon tayo sa ganun, wag lang muna tayo nakaraan. Kasi po ghost month ngayon, so kailangan po talaga prepared tayo. Prepared tayo sa mga possible na mangyari dahil bubuka po ang lupa. Hindi, ibig sabihin, ngayon po yung talagang yung mga hungry ghost, no, is maglalabasan. But before I'm going to start, no, siguro mag-pray muna tayo para tayo po ay samahan po ng presensya ng Panginoon sa oras na ito at sa araw na ito na August 1, 8-1. Okay, so maganda-ganda to, no? So alisin po natin yung hungry ghost na yan. Alisin po natin yung mga paniniwala about dyan sa mga sinasabi nga na may malas, mabigat ng ganito, ganyan. Kaya naman po natin iwasan yan eh. Okay? Kaya naman po natin iwasan yan. So, sa mga darating na araw po, gagabayan ko po kayo dyan para po hindi natin kakalabanin ng mga spirits. Kasi yung mga is mga gutom. Kasi nga po nasa ilalim yan. Hoping po, no, meron pong may pumasok po sa akin ngayon na, anyway, mamaya, kukwento ko sa inyo. Okay, so let us pray po muna. Sa Diyos sa mga kataas-taasan, mahal na si Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, paspasin niyo po kami ng oras na ito para po kami ay, para po ako ay makapagbigay po ng tamang kasagutan po sa kanilang mga katanungan. Ang bahagi po nito, mga reading na ito ay siya po talaga ng ilangan ng tulong, gabay sa araw-araw, lalo na po ngayong buwan na ito na siyang may mga kabigatan sa financial, spiritual, mental, at emotional. Bakit kami po yung bigyan ng kaligtasan, ito po sa kapahamakan, stress ako na at pagklase ng karamdaman na ito. So, bigyan po ng kagalingan natin may karamdaman. Maraming salamat po kami po yung samahan ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, 1 ng Agosto para po maibigay ko po at tamang mensahe para sa kanila mula po sa inyo. Maraming salamat po. Amen. Okay, so yun na nga. So now is, kumbaga, meron po akong nakausap before. Actually, pinasapian po yun. So ito is a short, no, share ko lang po muna sa inyo. Wala po maiinip, pero kung may mga mainipin po dito, ay, pwede na po mag-exit. Kasi mas maganda po yung na-share ko sa inyo, yung mga nangyayari din po sa gamutan area, diba? So meron din po tayo mga ganon. So now is, meron po akong ginamot noon na dinala na po halos sa ospital. Kasi po ang findings po, no, is meron daw pong hangin sa ulo. Kasi po nananakit po ulo nung pasyente po na yun. So ngayon po ang nangyari is, tinawagan po nila ako. Nagtataka sila bakit daw gano'n, may putok sa ulo, may hangin daw sa ulo. Yun yung nakita ko sa CT scan. Private hospital po yung pinuntahan nila. And now, after po nun is, nung dinala po sa akin dito, right after doon sa hospital na yun, palibasa po may third eye. Malakas po yung third eye niya. Talaga po nakikita niya, nakakausap niya, naririnig niya mga boses ng mga entities doon po sa bahay nila, ng girlfriend niya. Now, ang nangyari po is, nakausap ko po yung namaalam na magulang, o nanay, nung girlfriend niya. And yun, nagkasundo po kami. And ito po ang umatake sa kanya. Isa po siyang kabayo na katawan tao. As in kabayo, literal na kabayo. And ito po yung ulo, katawan. Tapos yung katawan ito, hanggang dito. And yung katawan niya po talaga is kabayo. Pero po may sungay. May sungay. So bakit po siya pinerwisyo? Bakit daw po siya pinerwisyo? Kasi po, pakialamero daw. Kasi hindi nga po siya taga ron. And yung mga gamit po dun sa bahay na puro mga antigo. Literal po na antigo lahat. Ultimo yung sa hagdan, pag-akyat mo may bench doon, antigo din. Pagpasok mo antigo din, ang pinto antigo din. Tapos yung bahay na po lahat is puro antigo na po. Banga, lamesa, sopa, figurin, lahat. Ano siya po talaga, antique collector po yung may-ari ng bahay. Pero ito po is pamangkin.
So, umakyat po doon. And naglinis-linis po. Naglinis-linis, gano'n. So, may nasabi. Siyempre po, pagka mga antigo, talaga may mga nakatira na po dyan. Kahoy pa. Kung yung ano nga po, mga bahay na hindi natitiran, or kahit dito po sa atin, sa bahay ninyo, pero pa mga naninirahan po talaga dyan. Though, palibasa na una kayo, so hindi po sila mapanganib o hindi para saktan yan. Pero ito po kasi bagong mukha sa kanila. Pero syempre po may mga Panginoon yan na tinatawag. O parang the Lord. Doon sa territory na yun. So nagalit po yung kabayo na yun. O kabayo yun. So now, mapuli daw po mata. So, nung habang kinakausap ko po siya, pero nakasapi po yun. Like, gamit ko po yung wand ko. Nagkaroon kami ng kasunduan. Kasi hindi na raw po tatantanan yung tao. Yung pasyente ko. And which is talaga mabagis ko sa mabagis. Kasi may pag ganun po na sungay. Pulupot. Parang sa kambing na, ang tawag doon, yung lalaki, barako na, yes, thank you. Barako na kambing, gano'n. So, napagkasunduan po namin noon is, tatantanan niya, pagagalingin niya yung kapasyente ko. Ang usapan namin is, sabi na kasi, ayaw niya daw na makialam yung lalaki doon sa mga gamit. So, gano'n po naging agreement. Kahit pagwawalis, hindi siya pwede. Paghugas ng plato, hindi pwede. Wala siyang gagalawin doon sa bahay. Meaning, senyorito siya doon. Meaning, as in talaga wala siyang gagawin na kahit na anong household chores doon para lang gumaling siya. And luckily, and with the help of God, miraculously rin, is yun na po, okay na po siya. And binigyan ko pa rin po siya. Hindi, actually may isang binito siya eh. Ang binigyan ko po yung girlfriend niya. Yung pamangkin ng may-ari ng bahay. So may mga ganun po. Ang kailangan na po natin talaga is minsan, maging aware po tayo. Ngayon po lately, ang mga nagagamot ko po puro gambala ng mga elemento. Wala pa man po ang August month. Hindi pa po pumapasok tong August. Nagpaparamdam na po sila. Nagpapakitang gilas na po sila. Yung mga ganun. So, ang akin lang po is, make sure po, no, kung halimbawa po pupunta kayo sa ibang lugar, or magpapatugtog kayo, magtitrip kayo, yung, depende kasi sa mood po yan eh. Like yung humahalakak na malakas, yung mga tipong nagsisigawan kayo, pero for fun lang, irritable po yung iba. Hindi po lahat isasang-ayon sa attitude nyo, sa behavior nyo that day, that time. So make sure po na parang, pag alam nyo na po sa lugar ninyo na meron, either magpapaalam po kayo or sasabihin nyo sila, join us. Likay dito, sumama kayo sa amin, kain tayo, inuman tayo. Ganon. Basta wag niyo po silang dededmahin. Kasi nandito lang po sila sa paligid natin talaga. Yung mga elemento na yan, mga ligaw na kaluluwa, na gutom, yan. So, kailangan po talaga invite din natin sila or magpasintabi po tayo. Okay? So, kita-kita po pala yung basket ko doon. Anyways, so now, kukuha po tayo ng message. Tingnan po natin kung ano po, no? Kung ano po yung magiging first message po sa inyo. So, gagamit po tayo ng Oracle card and the Tarot card. This is Believe in Your Magic Oracle card. Believe in Your Magic Oracle card. Okay, so let's see. And nga pala, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel and also sa TikTok account po. And soon is i-activate ko po or magiging active din po ako sa Maria Adonai Facebook account. Maria Adonai Facebook account. No? Doon po is matagal na po. Siguro mga ilang buwan ko na rin po nila dudot-dot yun or napupuksan because of isa nga pong phone ko. So ngayon po, galing po sa ICU yung phone ko, okay na. So ayusin ko po siya siguro tomorrow. And yun, so papasok po ulit ako doon. But doon po is more on reading. Siguro mag-vlog din ako doon, pero hindi yan ka-intense. Okay? So, let's see kung ano po ang inyong first card for today. And again, sa mga gusto po na, halimbawa po, gusto nyo po talagang parang makaiwas muna. No? Ito po, bigyan ko na po ng advice. Since I know August 10 ang start ng Ghost Month, but hindi. Ngayon pa lang po mag-prepare na po tayo, especially po mag-first Friday. So, pinakamaganda nyo pong gawin is either mag-i-insenso po kayo, at least kahit 3 insenso po, like
stick, no? Yung stick, incense stick, no? Bahala na kayo kung ano saan po kayo attracted na gamitin. Kung ano po yung gusto ng energy nyo, black, yellow, green, or red. Sa inyo na po yan. Basta po importante may usok. Huwag naman sigarilyo, huwag po lang papiros po dito. And also, you can also use the cinnamon, ano mo to, palo santo. May palo santo rin pong ano yan. May palo santo rin pong insenso. Pero alam ko parang mahirap. Ay, hindi, meron pa lang. May mga ganito po, insenso. Meron din cone. So, nasa inyo po yan kung ano po yung gusto nyo. So, ilagay nyo po siya syempre sa altar, no? And also, or sa center table po ninyo sa salas. But make sure po may food. Biscuit, candy, fruits. Bahala po kayo. Maglagay kayo ng tubig para hindi po kayo pestihin ng mga lalabas na to ng mga ghost, mga hungry ghost. Totoo pong may hungry ghost. Pero, kumbaga nasa atin naman po yung paano din natin sila i-approach. Huwag po natin silang katakutan. Okay? Huwag lang po yung parang ang energy ninyo sa bahay is lagi magulo, may murahan, may sigawan, may dayaan, may ganun, may gulangan, may mga ganyan. Naglalag yung cellphone, laptop ko, nakakaloko. Takot ako, akala ko makakat na naman. Okay, so let's see. Baka makat na naman to. Okay, so your first card is what? Okay, lavender. Wow, lavender is ano talaga eh. It's an herb, no? A flower, no, na very calming. So, here is sinasabi po dito na surround yourself with love. So, ito is ko-connect ko tong lavender na to ng parang this month of August, no, parang there's a lot of changes actually na mangyayari sa iyo. Maybe yan dito yung talaga na yung mga dating samahan ninyo sa bahay or even sa relationship, sa mga anak, sa pamilya, sa relatives, dati parang aloof, parang iwas lagi, parang gano'n. But now is andito yung possible, no, na magkakaroon kayo ng transformation to parang full of love this time, this month. I'm hoping, no, syempre, tuloy-tuloy na. And also, it says here na, alam niyo po yung lavender, meron pa mga essential oils na or mismo herbs, no? If meron po kayong mga oil burner, ganyan, pwede niyo po siyang ilagay ito. Or kahit yung essential oil na lavender, para po calming po yung sitwasyon sa inyo dito sa bahay, sa loob ng. Okay, so as I expected, nakakat na naman ng video. Anyway, so andito na po tayo again sa lavender yun nga po. No? So make sure na meron po kayo sa house niyan ngayong August month. Okay, so siguro before mag first Friday. Next is the library. Take control of your own narrative. Actually, eto na yun, no? Kumbaga, dahil ang first card mga dito is, lavender, no? So, alam mo yun, parang, don't be too manipulative, no? Don't be too, parang, bossy-bossy ka sa bahay, mga people ganyan. So, make sure na parang, kalma lang, no? Malaking bagay talaga yung first card, the lavender card, no? So, make sure po na meron tayo na para medyo magkaroon po tayo ng self-control actually, no? Self-control, yan. Okay? So, yan po kailangan. Self-control. And at the same time, if ever na hindi man ikaw to at meron pong na-manipulative dyan sa paligid mo, ay nako, pag-aralan mo na hindi ka maging sunod-sunuran sa mga yan. Okay? Make sure na meron kang sariling desisyon, meron kang sariling diskarte. Okay? So, nostalgia is here. So, you need to focus on here and now. Here and now. So, walang pinagkaiba. Here and now. So, ibig sabihin parang yes, lahat naman tayo may mga nakaraan, lahat naman tayo is may mga pagsubok, lahat naman tayo may pinagdaanan hindi magaganda sa buhay. So, tapos na yun, nakaraan is nakaraan, past is past. Kasi kung uhugot ka lagi sa nakaraan, yung pagiging kalmado mo, hindi rin gagana. Ano yun? Parang lagi ka na lang, lagi kang galit, mga tipong galit. So, hindi maganda sa energy actually, di ba? So, mas maganda yun. Hindi ko lang kasi nakapupwesto. Usod ko lang yung upuan ko.
Kaloka. Yes! Okay. So, medyo slant ako, no? Okay, so what else? Kahit kung saan mapag-uusap-usap, like meron na kayong nagbabanding na kayo, huwag na isipin yung nakaraan. I mean, huwag na pag-usapan yung nakaraan. Mas maganda yung mag-usap kayo yung future agad. Agad. Ganun. Okay, so we have the fourth card mo is the tree. See, let them go. Past is past. My goodness. So, wala yung patingting ko dito. So, patingting ko. Okay, so past is past. So, yung mga ganyan din na natin binabit. Kasi alam niyo po, yung pagka binalik pa natin nakaraan, kahit na parang ilang beses nyo na pag-uusap, minsan may ganun yung mga makukulit eh. Yung parang, imbis na ini-enjoy yung moment, imbis na ini-enjoy nyo yung oras ngayon, andito po yung iba na, parang, ano ba, gusto nyo ba ng spice? Gusto nyo ba ng spark? Kaso hindi yung spark ang nagiging ending, sabog. Diba? So, raindrops, take a chance on them. So, yes, parang, alam mo parang, yes, and it always reminds of you yung mga nakaraan, mga nangyari noon, ganyan, parang, ano yun, parang kung binabaliw na, oh, ganyan, ganyan, ayun na naman, ganyan, parang wala nagbago, ganyan. Hayaan nyo lang. Okay, so yun nga sinasabi. Kaya sabi nga dito sa first card is kumalma ka. Kasi, kumbaga, it's up to you. Huwag ka na lang talaga magpapakontrol this time. Kasi bakit nangyari yan before? Kasi andito yung parang sunod-sunuran ka lang. Andito yung parang wala kang tiwala sa sarili mo. Andito yung kasi nakadepende ka sa kanya. No, this time, wag. Okay? So, gawin mo yung gusto mo. Okay? Yun ang pinaka-the best. Okay? And make sure na nandun yung talagang kasi di ba pagka umuulan, may payong tayo. So, ano po siya, isukob mo siya. Ano tawag doon? Payungan mo din siya. Tulungan mo pa rin siya para ma-release or para hindi na siya mag-stay sa ganong energy. Itong person mo na to. If nandun pa rin siya na para pagpatunayan mo sa sarili mo na hindi mo nababalikan yung mga ganong issues. Okay? Okay, do? Okay, so let's see kung ano. So, i-edit ko na naman ito, imbis na, alam niyo yun, imbis na okay na bala ko sana gumawa ulit ng another reading. Kasi nga po, bihira ako talaga makukuha ng time dito sa YouTube. And actually, ito is post ko rin po sa TikTok. Okay, next is Escapist. Flower. Clover. Ooh. It's a nice one. Alam niyo po ba yung clover? Clover is actually pagka sa amin or sa spiritual is aside sa parang if ma-manifest kayo using the clover is andito yung maire-release mo yung kung ano yung halukip-kip mo dito. But when it comes to ritual, isa yan sa sangkap na ginagamit ko po. Hindi ko alam kung yung iba. But most, no, is, yan po yung ginagamit namin for another thing is for backfire. No? So, yan po yung mga ginagamit ko. Isa po yan sa ginagamit ko na herbs para po mag-backfire yung mga ginagawang spell work sa pasyente ko. Like, pagka nagpaparitual po. Pero syempre po yan po is parang pang-apat na herbs ko na po yan na ibubudbod or ilalagay sa ritual ko. Then syempre po yan po, bago nyo po yan gamitin, no, huwag po kayo mag-attempt. Okay? Kasi po yan po mga herbs na yan, may dasal din po yan. So binubuhay ko rin po yung mga herbs na yan and I'll make sure po na yan po is sacred. Lahat po na mga herbs ko. No? Para po talagang pagka yan po is nagsalita na po ako sa kanila, susundin po nila ako. Yung gano'n. Okay? But hindi ba yun ang siningit ko lang kasi yun yung nakalabas dito. Clover. Actually, we also have the flower.
Parang ang hirap nung be honest with yourself, no? Kasi andito yung ano, card na be honest with yourself. Parang napakahirap. And we have the voyage and the gold. Hmm. Okay, so dito tayo sa escapist. So come home to yourself. Parang ano to, no? Parang ikaw mismo, kasi nga, di ba tayo is sinasabi nga, ang katawan po natin sa temple. Temple natin to na we need to take care of it. We need to take care of it, to love it, no? Parang, kailangan natin laging, parang love, laging positive tayo dito. So here, the sa escapist is sinasabi nga na, ah, parang magbalik ka or parang ibalik mo yung dating ikaw. Pag-aralan mo kung paano. Pagiging jolly mo, pagiging positive thinker mo, yung lagi kang naka-smile, yung gano'n. Parang wala ka pa. O maybe siguro balik mo dito yung kabataan mo. Makulit, ganyan. Yung ikaw mismo. Better na gano'n ang gawin mo. Kasi yun yung part ng lavender eh. Again, ang highlight natin dito is lavender. So, parang ito yung childhood days mo is kalmado ang lahat. Kasi wala kang pakialam eh. Mga tipong ganun, parang okay lang sa'yo ang lahat. No? Ano ka lang, go with the flow ka lang. So, yun yung gawin mo. Kasi ikaw yun eh. And the second card is the flower. Flower card is be honest with yourself daw. Hindi mo kailangan mag-pretend. No? Hindi mo kailangan pretend. Show yourself. Now, dyan mo malalaman. Pero I know for sure yung ugali mo naman dito is, sabihin na natin halimbawa, may kakulitan ka, may pagkakalog ka, may pagkamaldita ka na rin at the same time. Pero yung inner self mo naman dito is talaga namang napaka-heartwarming. You have this pure heart na hindi nga lang nakikita ng karamihan. Kasi hindi ka naman nila nakakasama ng mga matagal-tagal. Pero for sure, to, yung mga friends mo siguro, yung nakaraan, is talagang well-known ka na you have this golden heart, pure heart. No? Now, is till now, sinasabi this month, or as of this time, ngayon mismo, be honest with yourself, to yourself. Show yourself. Maging confident ka. Huwag mong halukip-kipin. Huwag kang plastic sa sarili. Hindi ka naman masamang tao. Parang, kung dati parang galaw-gaw ka, talkative ka, and now nandito na nagpapaka-discreet ka, na parang, yes, pakiramdam mo na parang, teka, hindi na ako to. Dati parang kung magsuot ka, lagi kang bold, fierce, sexy, lagi ka naka-makeup. Pero ngayon hindi na. Wala na. Parang kahit butas ang damit mo, okay lang sa yung suot. Mga ganun. Kasi parang maybe merong dahil sa environment, status mo ngayon. Pero hindi ikaw yun. So be honest yourself and show yourself. Be you. Okay? And yun na. So you have the clover. Kanina di ba nasabi ko nga yung clover is, you need to release your guilt. You need to release everything deep inside your heart. Kasi hindi ka makaka-move forward. Ibuga mo lahat yan. And again, itong guilt na to is, isa na rin to. Parang guilt mo sa sarili mo. Teka, pinababayaan ko na yung sarili ko. Hindi na ako to Ganito na itsura ko. Di ba ako to? Dati ganito naman ako. Dati ako mabango. Ngayon hindi na. Mga tipong gano'n. Dati fresh ako lagi. Ba't ngayon hindi na? Yung gano'n. That's kayo ng yarn. Okay, so voyage. Yes, actually. Di ba ang dami mong questions? Dati ganito naman, dati ganito ako, dati ganito ako, dati ganito ako, ba't ganito ganito? Actually, sagot mo lahat yan. Kaya mo sagutin lahat yan. Yung iba naman po kasi nagtataka lang din po ako, no? Like, meron kayong mga kanya-kanyang pagsubok, may kanya-kanyang nangyayari sa buhay. Actually, alam niyo po sagutin. But again, maybe, eto na nga. Ko din, sagot ko din, maybe yes, because of, especially sa pagtataro, no? Like, kasi nga kailangan nyo ng gabay, kailangan nyo rin po ng confirmation at the same time, kaya dito po yung nag-ask kayo sa amin, sa mga tarot readers. No? And respect lang po, no? Kaya ganun po. Okay? So, question mo, sagot mo.
magtiwala ka. Tiwala lang. Yung intuition mo, sundin mo dito. Okay? So, gold, you don't need someone to fix yourself. Actually, yes. Kaya mo naman eh. Yun nga lang for some of you here is wala yung self-confidence. No? Wala yun. Wala yung self-confidence. Parang andito lagi may fear ka, may doubts ka sa sarili mo na aanga-anga ka, bobo ka, baka magkamali ako and everything. Pero kung pagkakatiwalaan mo yung intuition mo, na parang hindi ka makikinig sa sabihin ng iba. Andito kasi yung first yung iba sa'yo, parang bugbog na ng salitang, tatanga-tanga ka kasi. Eh, bobo ka naman eh. Wala kang silbi. Inutil ka. Right? Huwag mo silang pakinggan. Kasi hindi ka mag-grow. Para ka nilang parang ikaw yung pako. Pinupukpuk ka nilang pinupukpuk pababa, palubog. Angat mo sarili mo. Lumaban ka. Kasi alam mo naman yung mali at tama. Okay? So, para ma-maintain. Okay, so the bottom of the deck is the villain. You can always rewrite the story. Actually, yes. Rewrite the story in a way na parang testimony. No? Parang pwede mong isa halimbawa yung buhay mo sa maraming tao o sa mga tao na nakakasalamuha mo. Huwag kang matakot na i-share to sa iba. Okay, so make sure na kumbaga magpakatotoo ka, no? And parang huwag kang matakot sa mga sasabihin ng iba. Ganun lang, diba? So tingnan pa natin kung ano pa yung iba. No? So I'm going to use the tarot deck naman, no? Just to confirm, no, kung ano pa ba dapat mo expect starting this day onwards. Okay? At this is just a very quick reading kasi magkakat na ako ng cards. Okay, so ano ba dapat mong expect pa more this month of August? First card is, see, may mga backstabber ka pa. Saan ka? So, kailangan mo makiramdam ng maigi. So, possible, no? Kaya din nandito yung calmer or andito yung lavender kanina sa oracle card, no? We have the 10 of cups just as your bottom of the deck. So, for some of you here, yes, sabi ko nga, surround yourself ng love. No? So, now, is nakikita nitong taong to, kung sino man to magbabackstab sa'yo, no? Is andito yung talaga naman nakikita nila yung growth ng family mo, yung bond, na akala nila maghihiwalay na kayo, na akala nila pariwara ang mga anak mo, na akala nila mawawasak ang pamilya. But no, kasi God is with you. Yung presence ni God is tabi na sa inyo. Just let go, let God ang lahat ng mga itong klaseng tao na walang alam gawin, kundi i-monitor ang buhay ninyo at antayin mawasak ito dahil sa kapapanalangin nila. But you know what? Yung mga ganyan na nanalangin sa inyo, babalik na po sa kanila yan. Lahat. Pero mas worse. Okay? So, we have the Knight of Swords here na tinasabi nga na may magbabackstab sa inyo or someone is talaga nagbabackstab na sa inyo a long time ago until now. So, ang sinasabi din dito sa Two of Swords is makiramdam ka. Okay? Pakiramdam mo na itong taong to. And sino ba to? Actually, this is one of the head of the family, breadwinner, maybe, mga tipo. This is the Emperor. So, meron po sa inyo, sa buhay ninyo na divine masculine, na ingit sa inyo, nag-aabang po na sirain ang buhay ninyo. But, you know, hindi po kasi gano'n ang mangyayari. Ang mangyayari po dito ay mabubuo at magkakaroon ng matinding, malalim na connection, no, yung family ninyo. Hindi lang family, lahat po. Lahat ng aspect, physical, spiritual, mental, emotional, financial, lahat po yan magiging positive po this month. Hindi ka po apektado ng ghost month, ng hungry ghost, hindi. Hindi.
Okay? But make sure daw, sabi ko ng mga guides, make sure po na to follow all my instructions about this. Nagbigay na po ako kanina. Okay? So, the hangman is here. Sabi ko nga po sa inyo, talagang itong mga taong to, ang gusto nito na sa inyo, ang buhay niyo maging disaster. Gusto nito mga ito na nakapaligid sa inyo, masira, mawasak ang buhay ninyo. Pero hindi pa nila masaya. Ilang beses na po nila in-attempt to. Ilang beses ka na po ito siniraan. Ilang beses ka na po nito pinagsabi sa mga kakilala niya. Before pa, na ganito ka, ganito siya, ganito, ganyan. Pero hindi po sila nagtatagumpay. Every time they attack you by gossiping, bumabalik po sa kanila. Maybe hindi mo na nanonotice dahil wala ka naman pakialam. Kapit po kayo sa salitang just let go, let God. Let go, let God. Kasi po iba po yung, again, sabi ko nga po sa inyo, iba po mamarusa ang Panginoon. Parang panghabang buhay. Mabait po ang Panginoon. Mapagmahal. Talagang gumagawa siya miraculously. Proven ko po yan. Yun nga lang po talagang pagka sinalbahe ka, tapos ikaw yung talagang devoted kay God. Meron po talagang nakalaan na matinding kaparusahan sa mga tao. Especially po kung kayo po is chosen one. Especially po kung kayo po ay gumaganap dito sa mundo na pinagkaloob po ng Panginoon. Okay? So, just let go, let God. Magstay ka. Ano ka? Pakita mo. Kasi hindi ka naman nabubuhay para sa kanila. Nabubuhay ka para sa Panginoon. Huwag mo sila intindihin. Okay? Basta andito yung ikaw isang diretso na nirangin sa Panginoon, may takot sa Panginoon, humingi ng kapatawaran sa araw at nagpapasalamat araw-araw. Wala kang dapat ikatakot. Okay? So, medyo, at least, kahit pa paano, sabi nga sa card mo, matuto ka pa rin pakiramdaman mo silang maigi. Huwag ka din parang palupay-palupay. Huwag ka matakot. Just be. And yun nga sinasabi sa inyo, para maging kalmado tayo at hindi tayo magsunod-sunuran sa kanila. Ito pa isa. Kumbaga itong emperor na ito, isa dito yun, keep on dictating, no? Or parang commanding ng mga gusto nila na hindi mo naman dati sinasang-ayunan mo, no? But now kailangan mo mag-stand on your own, no? Para, alam mo yun, maging maayos ka. And as long as sabi ko nga sa iyo, sa kahuli-hulihang sandali ng buhay mo, Panginoon ang tatawagin mo, hindi sila. Panginoon ang tatawagin mo sa kahuli-hulihang oras mo dito sa lupa. Kaya wala kang ibang dapat tawagin dito kundi ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Mahal na Ina, Santo Niño, manalangin tayo. Okay? So maraming salamat sa inyo. And this is your reading. God bless you. And love and light. And love is in hope. Bye!